Samantala, nanawagan ng Department of Energy sa ating mga kababayan na magtipid sa paggamit ng kuryente lalo na sa panahon ng tag-init. Ayon sa DOE, kahit sa maliit na paraan ay maaring tumulong ang publiko upang maibsan ng epekto ng power shortage. Si Julius de Samburon sa detalye. Nagpayo ang Department of Energy sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Sa press briefing sa Diamond Hotel, inihayag ni Energy Undersecretary Zenaida Monsada na kailangan ng baguhin ng bawat isa sa atin ang lifestyle sa paggamit ng ilang appliances na ginagamitan ng kuryente. Baka nga may kailangan tayong i-adjust sa ating lifestyle kasi para makapagtipid tayo ng kuryente. So, paano mo na hindi mo masyadong kailangan ng kuryente? Limbawa nga, yun nga, kung aircon ka, 25 degrees lang ang kasi makakatipid, may equivalent tayong savings talaga. Kasi ang pinakamalaking gamit ng kuryente, ang pinakamalakas gumamit ng kuryente ay cooling. Kinukul mo talaga. Yun yung pinakamalaking gamit mo. Kaya doon. Yung heating naman, ilan lang naman nag-water heater sa atin eh. Ayon sa DOE, ang paggamit ng cooling systems tulad ng aircon ay nakakaambag sa pagtaas sa konsumo sa kuryente. Dahil dyan, ano nga ba ang maipapayo ng DOE sa publiko to save energy and to save cents? Doon tayo magtitipid. So, halimbawa, electric fan. O mag-share na kayo ng electric fan. Huwag na kayo magtig-isa ng magsama-sama kayo sa isang lugar para makatipid ng kuryente. O kaya huwag kang mamalansya sa araw, no? Lalo na sa tanghali kasi ang lakas din konsumo. Yun na nga yung heating na na example, heating, mamalansya, yung paggamit ng siguro yung mga oven, mga microwave. Base sa datos, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang naitatalang peak hours sa electric consumption. Samantala, patuloy ang pagtitiyak ng ahensya na may ginagawa silang hakbang upang malabanan ang brownout sa bansa ngayong tag-init. Well, ang Mindanao, red alert pa rin. Ang Visayas, may times na mababa yung kanilang supply. And sa ngayon pa nga, nag-export pa nga tayo ng power sa Visayas because we are interconnected. Kasi sa Visayas, ang peak demand nila gabi. Tayo, araw-araw. So, yun yung kagandahan ng may interconnection at hindi magkasabay. No? So, parang sobra ka dito, pwede mong ibigay doon kasi kailangan niya. Ganun. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.